So, eto yung mga pagkakamali ko nung nagpapapayat ako. So, isa-isahin ko yung mga maling ginawa ko nun. So, ang kauna-unahan kong pagkakamali is yung crash diet. Hindi ako nagbibilang ng calorie. Tansya-tansya ang ginagawa ko. So, bakit ko nga ba nasabing sablay yun? Unang-una, malakas pa akong mag-cardio at malakas din akong magbuhat. I mean, madami. So, anong nangyayari? Sobrang laki ng calorie na na-expend. Addition pa dun is yung calorie na nawala dahil nga malaki yung deficit ko. Dahil nga nakaka-crash diet ako. So, ano nangyari? Nagpapayat ako noon, drain na drain ng katawan ko. Nakakatuwa sa umpisa. Kasi ang laki ng nababawas sa yung fats and then talagang matutuwa kang gawin paulit-ulit yung tansyahan. So, mas maganda talaga na bilangin mo yung calorie mo. 200 to 500 calorie deficit, okay na yon. Tapos yan, mag-gym ka. Pangalawa, pwede palang pumayat kahit hindi mo tanggalin ang carbohydrates. At the same time, may lakas ka pang magbuhat sa gym at hindi drain na drain ang muscle mo. So, ang pangatlong pagkakamali ko naman is mas marami yung cardio ko kaysa buhat. Araw-araw, high intensity, takbo ko ng takbo. Talagang ang dami kong cardio na ginagawa. To the point na yung ginagawa ko is talagang extreme na. So, pag buhat mo, mahina kang bumuhat sa gym. So, ang ginagawa ko na lang is binawasan ko yung intensity ng cardio ko. And then, ang pang-apat kong pagkakamali is yung ego lifting. So, syempre, pag baguhan ka, ayaw mo makikita ka ng mga kaklase mo na mahina kang bumuhat. So, makikipagsabayan ka ngayon. So, ganun kami nung college. Ego lift ng ego lift. Wala akong na-build na muscle. Kasi yung iba sa inyo na hindi alam, ang pag-build ng muscle, pag mas malaki yung muscle mo, mas marami ka na rin mabe-burn na fat compared dati na maliit yung muscle mo. So, advantage din ang malaki yung muscle mo. Ang ikalimang pagkakamali ko, mahilig akong manggaya ng program ng iba. Pagdating sa pagkain, sa workout program, talagang ginagaya ko. Which is mali pala yun. Kasi, pag ang isang taong may genetics na lumaki ang katawan, lahi nila talagang magaganda yung build nila. Kahit mali-mali ang gawin yan sa gym, lalaki yan. Lalaki yan, maniwala kayo. Ngayon, kung ikaw yung tipo ng tao na walang ganun genetics, at ginaya mo yung maling program niya or yung maling workout niya sa pag-perform or yung pagkain niya, hindi mo makukuha yung katawan na gusto mo. Isa din to sa mga natutunan ko na may factor din talaga ang genetics. Meron tao na malaking binti, merong hindi. Meron tao na hindi naman nagkaka-phrase, hindi naman nag-exercise ng binti pero laki ng binti niya. Pero meron ka ding tao na makikilala na talagang nagle-legs or nagkaka-phrases pero hindi basta-basta lumalaki yung legs or maliit ang hita nila or binti nila. Minsan talaga nasa genetics yan. Ang ika-anim na pagkakamali ko is yung protein intake. Ang pagkakamali ko doon is wala akong pakialam sa protein intake. Hindi ko na inaalam kung natatarget ko ba yung protein ko or hindi. So, yun yung isang sablay ko. Ang muscle mo is gawa sa amino acid. So, kung walang protein, walang magagawang muscle. Dahil yan ang building blocks. So, ang pampitong maling ginawa ko is hindi ako naging consistent. Aminado naman ako doon. Dati kasi, pagka pupunta ako ng gym at yung pinag-gyman ko is sarado, hindi na ako nag-exercise nung araw na yun. Tapos may mga iba pang mga event or mga pinagkakabisihan sa buhay is pinabayaan ko rin yung goal ko na magpapayat. Bihira din ako makapag-diet. Wala yun, naging tamad ako. Kasi gaya nun, sa dami na rin ng pagkakamaling nagawa ko, parang tinamad na nga rin ako kasi hindi ko gusto yung pagkapayat ko. Talagang pumayat ako. Kasi nung mga una, tuwan-tuwa ka dyan pag timbang mo talagang bawas ng bawas eh. Nakikita mo, mga damit mo, lumuluag na. Ang kaso yun, nawala din yung motivation ko kasi nga nung pumayat ako, walang kamasil-masil. Talagang ako, igang-iga. Itong sinabi ko sa inyo, yan talaga yung majority na naka-apekto talaga sa akin. So, ito lang masasuggest ko sa inyo. Bago nyo pasukin ng fitness, talagang pag-aralan nyo ng maigi. Kasi marami dyan mga coaches na iba-iba ang turo. Malilito ka, tapos pwede pang magkahalo-halo yung mga info na yun, tapos iba-ibang Basta, makukonfuse ka. So, kasama na rin dito yung trial and error. May mga trial and error din na mangyayari. Basta kung ano yung goal mo, wag mo sukuan pagka minsan alam mong nagkamali ka, bangon ulit, try naman ang ibang method. Ganun lang, hanggang sa makuha mo yung goal mo. Wag mo susukuan. Huwag ka susuko. Sadyang matagal ang fitness. Sadyang matagal ka makakita ng resulta. Kaya nga kukunti lang tayong gumagawa nito eh. Di ba? Kasi nga mahirap. Kahit mahirap to, pero pinasok mo, proud ako sa'yo. Diretso mo lang yan, makukuha mo yan. So yun, kung may natutunan ka dito sa video na to, makikifollow na lang ako. So yun lang muna sa video na to. Maraming salamat. Subscribe and follow Cloud's Fitness for more fitness content.